Pinatitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, mga kapanalig, isama din natin sa misang ito ang natatanging kahilingan ni Leoncita Condes and family, Romel Amante and family, Lloyd Pilarta and family at Susan Del Mundo and family, para sa kagalingan din ni Juliet Yayoma, Jessica Pilarta at Amor Arcilio. Mga kapatid, mga kapanalig, ngayon po ay ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas, at yun din ay siya yung tinawag na Doubting Thomas. Madali ka bang maniwala? Madali ba tayong maniwala? May mga bagay ba tayong hirap na paniwalaan? Ang sabi nga nila ay, to see is to believe. No? Ang mga tao kadalasan ay mapagduda, lalo na kung ang namatay ay muling nabuhay. Kaya mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, ninarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon
Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong aming maipagdiwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas upang matuwangan niya kami sa pagdalangin, kami magkamit ng buhay sa ngalan ng kanyang kinikilalang Panginoon na si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambayanan. Kayo itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panungkulan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, kauugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at magiging isang templong banal. Dahil din sa iyong pagkakaisa sa Kanya, kayo na may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ng Panginoon, dapat napupurihan ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Tayo po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri, at hanggang hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan.
maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesong Kristo. Mga kapatid, mga kapanalig, gaya nga ng sabi kanina, tayo po ay ginugunita at yun din pinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Walang masyadong account si Santo Tomas, no, na apostol sa ating Biblia, no? Pero may nailithala siya na kanyang sariling ebanghelyo pero hindi ito isinama sa tinatawag nating canonical gospel, no? So bagkos yung 4 lamang na ebanghelyo. Gayun din ay maikli lamang ang pagkabanggit kay Tomas, no? Hindi nga sinabi doon kung paano niya natugpuan ni Jesus si Tomas. Hindi katulad ng 4 na magkakapatid or 2 magkakapatid na sina Pedro at saka si Andres, si Juan at saka si Santiago ay nakita at na-met talaga si Jesus, no? Matagal ng kaibigan ni Andres si Jesus. Pero ito si Tomas ay walang pagkakabanggit sa kanya, no? Pero si Tomas, no, na nabansagan, no, na labelan as doubter, no, nagdududa palagi, no, because of this certain account lamang, ay just to catch up also ourselves as Christians kung tayo ba ay naninindigan sa paniniwala sa ating Panginoong Jesus. Sa katunayan, si Tomas po, si Santo Tomas, ay hindi lang po basta nagdududa, no? Marunong lang po siya talagang kumilatis. Si Santo Tomas ay isang napakatalinong tao. He is very wit, he is very bright, no? Sa kanyang pagkakasabi, no, kung saan si Jesus ay sinabi niya, kailangan ko nang pumunta ng Jerusalem, no? Kailangan nang maganap ang mga pangyayari doon. Ang sagot doon ni Tomas, hali kayo, samahan natin ang ating Kristo at sabay-sabay tayong mamamatay roon, no? Alam na ni Tomas, kumbaga, ang mangyayari din doon, no? Because of his wisdom that he gained from our Lord, no, sa ating Panginoon. Ganun katalino at ganun din ang kanyang karunungan na nakuha ng kanyang pagpapala sa ating Panginoong Diyos. The same thing, no? Katulad ngayon, no, nagmisa ako kanina sa Patay. Lagi nating naririnig sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 11, I think, na kung saan doon ay sinabi ni Jesus, ay sinabi ni Tomas, na Panginoon, paano namin malalaman ang iyong pupuntahan? Sinabi ni Jesus doon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. And then, there's no follow-up questions from Tomas. Ibig sabihin, matalino talaga si Tomas. With that particular line lamang, na tayo ay ang hirap i-decode, ang hirap intindihin, no? Yung sinabi doon ni Jesus. Pero kay Tomas, ay siguradong sigurado siya. Walang pagdududa, walang pag-aalilangan doon. Kinikilatis niya ang bawat salita ni Jesus doon. Pero bakit nga ba nagduda? Bakit nga ba nagkaroon ng confusion, no, kay Tomas? At gayon din, if we compare our 2 Gospels, actually 4 Gospels, since Sunday until now, no, the first 2 Gospels, Sunday at Monday, ay napaka-igting ng paniniwala nila Jairo, nung dalaga at nung skriba, no? And then yesterday and today, na medyo ironic, no? Kung sino pa yung apostoles kahapon nga, di ba? Sinabihan ni Jesus ang mga alagad na napakaliit naman ng inyong paniniwala. And today ay nagduda naman ang isang apostoles pa, na kung saan ay kasakasama ni Jesus palagi, no? Pero after this, ng ganitong pangyayari, si Tomas ay mas pinaninigan ang kanyang pananampalataya. Siya ay pumunta sa maraming bansa, especially in India, no? Doon na siya namatay sa Chennai, no? Na kung saan kaya na siya ay sinaksak, no? So by spear, no? So doon siya ang kanyang dulot ng cause ng kanyang pagkamatay. At kaya mapapansin niyo pag mga Kristiyanong Indians, mga taga Bombay, mga ganyan, no? Kerala, ay ang kanilang pangalan ay laging inumpisahan sa Tomas or Thomas, no? Kaya't naalala din natin si Tomas kapag may lechon, kailangan ng sarsa, di ba?
ng Tomas, Mang Tomas. Yan, no? So yan. So naalala natin siya. But bakit nga ba nagdududa o bakit nga ba nagduda si Tomas, si Santo Tomas? It's not actually pagdududa talaga. Naniniwala talaga si Tomas na nandyan at nakita ng mga 12 apostoles ng mga disipulo ni Jesus during that time. It was just happened na si Tomas ay katulad ni Jesus ay nasugatan. Katulad ni Jesus, nasaktan. Na katulad ni Jesus ay natakot. Si Tomas, nung ipako si Jesus, natakot siya dahil siya ay susunod naman. No? Ang mga apostoles ay susunod din sa kamatayan na yon in that particular sacrifice para lamang maipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. No? Kaya nga, the same thing what had happened to Mary Magdalene, di ba? Hindi niya nakilala kaagad si Jesus. Akala nga niya hardinero, no? Noong time na yon, nung siya ay tumatakbo at unang pumunta doon sa libingan ni Jesus na may nabanggit na ibalita doon sa mga apostoles, sa mga disipulo ni Jesus na buhay ang Kristo, no? Akala niya hardinero. So the same thing what had happened to the Emmaus, na madaling nakamove on yung dalawang alagad na yon, ang disipulo ni Jesus, na na-realize nila in the breaking of that bread, when they have their dinner, ay nakita nila, na-realize nila, buhay pa rin si Jesus. Buhay ang diwa ni Jesus. So that's why, doon sa breaking of the bread na yon, every time that we enter or somehow na tayo ay pumapasok at yun din uma-attend ng misa na ito, we realize that Christ is really alive. Na siya, ang diwa niya, ang kanyang spirito ay nandito sa atin. It is not us. Hindi kaming mga pare ang mga dapat ang naaalala ninyo during that time. No? But somehow, si Kristo ang naaalala natin. Si Tomas, it just happened, ang tagal ng kanyang move on doon sa kanyang takot, sa kanyang pagkikilatis doon. Dahil ang lalim ng sugat ni Tomas. Nasaktan masyado si Tomas sa mga pangyayaring iyon. Kaya hindi niya na-recognize kaagad na nandyan si Jesus, na buhay ang diwa ni Jesus. Remember, sinabi pa nga sa ating ebanghelyo kanina, nakapinid ang pinto. Ibig sabihin, nakasara, nakalak, naka-double lock pa yan, di ba? Yung kanilang pintuan. And it's not only the silid, hindi lamang yung kwarto ang pinag-uusapan dito. Bagkos ang puso ni Tomas during that time. It is normal for us, di ba? Mas lalo na yung mga nakaka-break up lang dyan, di ba? Sa mga relasyon. Yung mga sawi sa pag-ibig, mga sawi sa pagmamahal, di ba? Yung mga kinapos, mga kinulang sa pag-ibig, ay medyo nagkukonsil tayo ng konti. Sinasarado muna natin ang ating puso. Ayaw natin makinig kahit kanino man. Ayaw natin makapakinggan ang tungkol sa puso, ang tungkol sa pagmamahal. Kasi si Jesus ay ang Diyos ng pag-ibig. Si Jesus ang Diyos ng pagmamahal. Nasaktan kasi si Tomas, kaya ayaw niya munang makapakinggan doon sa pagmamahal ng Diyos. Pero naniwala pa rin si Tomas, pinili pa rin niyang maniwala dahil nabuksan ni Jesus ang puso ni Tomas. Ganon kalakas ang pagmamahal, ganon kalakas ang pag-ibig ni Jesus para sa ating lahat. Na kahit tayo ay nasaktan, na kahit tayo ay sawi sa pagmamahal, na tayo kahit kinulang, kinapos sa pagmamahal, pupunan at pupunan ni Jesus yan. Na-realize na ni Tomas na buhay si Jesus because nakita niya rin sa bawat isa't isa, sa mga disipulo, sa kapwa-apostoles, yung sugat, hindi actually sugat ni Jesus, pero yun ang kanyang pagkatingin, na kung saan nahawakan niya rin, nadut-dut niya ang sugat ni Jesus sa kanyang kapwa. Ganon din tayo. Pare-parehas tayong sugatan. Pare-parehas tayong may mga nakaraan na hindi magaganda. Pare-parehas pa tayong mga kinapos sa pagmamahal. Kaya sana makita natin sa bawat isa't isa si Kristo na sugatan, na si Kristo na kung sino pa yung nasugatan, kung sino pa yung nasaktan, siya pa ang pupunan ng bawat isa't isa sa atin. Kaya yan ang ibinahagi, yan ang pagpapaalala sa atin ng pagdiriwang na ito kay Tomas.
na huwag natin pagdudahan ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, na huwag natin pagdudahan ang kanyang kapangyarihan na magpagaling sa ating mga sugatang puso, magpagaling din, ganun din sa ating mga pangangailangan sa ating pisikal. No? At yun, ganyan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, na kahit nakalak, na kahit nakapinid, nakasara ang ating puso, papasok at papasok ang ating Panginoon dyan. Magmamahal at gayon din ay patuloy tayong pagagalingin kapag tayo ay naniwala sa kapangyarihan ng ating Poong may kapal. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Alay sa iyo, nagmula sa iyong bayan, magsayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay, gawin lubot katawan mo. Tayo po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihain namin ang aming paglilingkod, kalakip ang dalangin itaguyod mo, ang iyong mga kaloob sa amin. Ngayon kami nagpapasalamat sa iyo, kaysa ng pagpupuri ni Apostol Santo Tomas, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapaghiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ang lahat, ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at naghiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw mukha ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niyo pinagtisang kusang loob na maging handog, hinuwakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inubot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Mysterium Fidei. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos ng tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian, mga relyoso at relyosa at ang aming lingkod simbahan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo't sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ng Diyos, ang bulaklak at reyna ng Carmelo. Kaisa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni Santo Tomas, Padre Pio at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Er ipsum opumipso en ihipsum, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitati Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka.
sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng paglingap, pagmamahal at kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, mga kapanalig, ito ang pusong sugatan ni Jesus, subalit patuloy pa rin nagmamahal at lumilingap sa atin. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga nayan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
sasamahan kita saan man mapunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Mangamba, di ka nag-isa, sasamahan kita saan man mapunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa, sasamahan kita saan man mapunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal
Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami nagsalo sa katawan ng bugtong ng anak mo, mapanaligan nawa namin siya kaysa ni Apostol Santo Tomas. Maipahayag nawa namin siya ay Panginoon at Diyos sa pamumuhay namin at tapat na paglilingkod sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Hindi na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita dito sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan ay may makikita kayong QR code. Pakiscan po at pakilagay ng hinihinging detalye na tulong sa pagsasaayos ng mga datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act of 2012 ay iingatan namin ng inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, sa darating po na August 31, magkakaroon ng kumpilang pamparokya dito sa pambansang Dambana. Para po sa mga may edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang ika-9 lamang ng Agosto. Ikalima, ngayong Sabado, ika-6 ng Hulyo, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ika-5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Maaari pong itaas ang inyong mga hawak-hawak ng mga rosaryo, nobinaryo, o ang mga imahe ng krus o anumang mga santo. Pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito ng panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na pagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumlog at magdasal gamit ang mga ito at magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon din po, magpakilala rin po ako. Ako po si Reverend Father Miguel Luares Condes ng Order of Carmelites. Half Bicolano, half Bisaya. My mother is from Surigao del Sur. Kaya hindi niyo po ako mapapaligo dito sa mga ilog dito no, sa Batangas. But we have the best beaches in the Philippines. At ang aking tatay ay Bicolano from Kamalig Albay. We have the perfect spots of the Mount Mayon volcano. No? At the same time, ako po ay pinanganak sa China. Chinatown, Binondo, Manila. Hindi ko po kaano-ano si Guau Haping. Hindi ko po angkinin ang West Philippine Sea. Gayun din po, you can catch me in the social media websites like in Facebook. Just type Dasal Pasyal ni Papa Bear or Miggy Luares Condes. If you have intentions para sa birthday, anniversary, kagalingan at kaluluwa, ipagdadasal ko po doon. Ulitin ko po, Dasal Pasyal ni Papa Bear or Miggy Luares Condes. At gayon din po, mapapakinggan din po ako sa Radyo Veritas 846 tuwing Merkules at Huwebes sa ganap po ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa programang Katok Tahanan kasama po si Miss Chichi Robles at si Miss Boots Anson Roa. Ako po yung misyonaryong Galang Oso ang inyong Papa Bear na nagsasabing sumainyo ang katotohanan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naihain na natin ang banal na misa, humayo kayong may paninindigan sa pananampalataya at mapagkalinga sa kapwa tulad ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo at ibayag, kanyang pagkalinat habang sa buhay, pag-ibig at